ito po yun, distracted po sila. And napasukan nga po sila ng temptation. Kaya nga po, di ba, mahina nga po yung laman natin sa temptation. Bagkos, yung spirit, na sinabi nga po sa nabasa natin kanina sa Mateo 26 verse 41, na the flesh is weak but the spirit is winning. Bagkos yung spirito po na nakaloob sa atin na binigay ng Diyos ay willing po talaga na gawin kung ano po yung kalooban. Or pahinain nga po, diba, na hindi nga po tayo mahulog sa temptation bagkos mas in-entertain po natin yung temptation na sinabihan na po tayo ng Panginoon, diba? Prayer. Gayahin po natin kung ano po yung ginawa niya upang hindi po mahulog sa temptation na yun na sinasabi po dito sa bersikulong ito, mga kapatid. And dito nga rin po na mababasa rin po natin siya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na sinabi po dito ng ating Panginoon. Saan po, hahanapin ko po siya. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Okay. Ito, sinabi po dito ng ating Panginoon na pinasabi po dito ni Apostol Pablo, 'di ba? Na pinaano po ng sinasabi po para po sa atin ng Panginoon na no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may able to endure it. Yun po yun, mga kapatid, na 'di ba, gumagawa po yung way ang Panginoon. Kasi hindi niya po tayo bibigyan ng temptation na hindi po natin makakayanan. Bagkos when the time na yun nga po, we are tempted, He make a way upang hindi po tayo mahulog doon sa temptation na yun, kung saan sinabi nga po sa nabasa natin, 'di ba, He is faithful na binigyan niya tayo ng temptation na hindi natin makakayanan. Bagkos, yun nga po, self-control and i-enjoy lamang po, mga kapatid, na wag po natin hayaan na mag-consume po sa atin yung temptation na yun, or wag nga po natin i-entertain, 'di ba, mga kapatid? Bagkos, flee from it. Run from it, mga kapatid. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon dun po sa nabasa nating bersikulo, mga kapatid. And dito rin po sinasabi sa John chapter 17 verse 15 na sinasabi po dito, marami pong key verses, mga kapatid. Amen. This is the devil in submit to God. Alam ko may submit to God yun, ate, diba? Submit to God, tapos resist the devil and he will flee from you. Talagang flee from every temptation na inaano sa atin ng ating mga laman, mga kapatid. Flee talaga. We need to flee. Po yun. John 17, ayun. John 17. Yung John 17 po, mga kapatid, naka-post na po siya dito sa ating account. Mapapanood nyo po siya. Nandiyan na po naka-post yung na-topic po nung last Sunday ni Ate Angel. Mapapanood nyo po siya dyan. Mapapakinggan nyo po siya dyan if gusto nyo po siyang mapakinggan at malaman po kung ano po yung pinakakahulugan nung persikulong iyon, mga kapatid, para po mas maging malinaw sa inyo. And sinabi po dito sa John 17 verse 15 na I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from evil one. Yun po yun, mga kapatid, 'di ba? Na ganun po yun yung pinapanalangin ng Panginoon dito nga po sa atin, ng mga kanyang anak, na mga sumusunod po sa kanya kalooban, na hindi niya daw po tayo hahayaan na makuha. Ito nga po, no, ni Satanas, na pinapanalangin nga po ng ating Panginoon. Doon nga po sa John 17 na topic po ni Ate Angel nung Sunday. And dito nga po, sinabi rin po dito, sorry po, marami pong key verses, dito po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, na sinabi po dito ng ating Panginoon na ito po,
Okay, chapter 3, verse 3. Ito, sinabi po dito, okay, basahin na po natin. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Diba? Yun po yun, mga kapatid. He will guard us. Kaya po, He gave us a way para po ma-endure po yung mga temptation na yun na nararanasan natin upang hindi po tayo mag-give in doon, mga kapatid. Pero yun nga po, 'di ba? Nasa sa atin pa rin po yun kung nagpapadala tayo sa temptation na yun or magi-give in tayo sa temptation na yun, 'di ba? Kahit binigyan na tayo ng way ng Diyos is na like conviction, kung baga, na kinonvict na tayo ng Diyos para binigyan tayo ng way, may ginamit ng tao para ma-distract tayo, para hindi tayo mahulog doon sa temptation na yun, 'di ba mga kapatid? Pero ang nangyari, 'di ba, mas nagpahulog pa rin tayo. Pero dito nga po sa nabasa natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 na, 'di ba? Sinabi nga po dito na but the Lord is faithful, na gano'n na nga lang po faithful ng ating Panginoon na He will establish us and guard us against sa mga kasamaan nga po na itong si Satan or yung mga temptation na binibigay nga po sa atin ni Satan, mga kapatid, na nararanasan po natin on everyday lives, na nasa sa atin po talaga kung mag-give in po tayo doon sa temptation na yon or mas pipiliin natin na sundin kung ano yung conviction or kung ano yung way na binigay niya sa atin para maiwasan yung mga temptation na yon na binubulong sa atin nitong si Satan, mga kapatid. And ipagpatuloy na po natin. Dito po, may last pa po pala. May last pa po tayong mababasahin dito po sa 2 Timothy chapter 4. Dalawa na lang po ito sa 2 Timothy chapter 4 verse 18 na sinabi po dito, mga kapatid, ng ating Panginoon, ano pinapasabi muna, Apostol Pablo, na sinabi po dito, the Lord will rescue me from every evil deed and bring me safety into His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Yun po yung sinabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kasi nga po, yung time po na ito, nung sinulat po ni Apostol Pablo, ito nga po, 'di ba, na talagang grabe yung mga nararanasan ni Apostol Pablo nung oras po na iyon, na siya nga pong nangangaral ng salita nga po ng Panginoon. And isa nga rin po dito, nung time po na ito, nung nasulat niya nga po itong sa 2 Timothy or yung ikalawang sulat nga po kay Timoteo, is nakakulong po siya. Ito na po yung time na like kamatayan niya po. Yung time po na papatay na siya. I don't know po kung ano po yung pinaka-cause ng kamatayan niya, kung pugot po ba yun or something. Pero yun na po yun, yung time po talaga na namatay na si Apostol Pablo, mga kapatid. And yun po, 'di ba? Ganun po sa atin ng Diyos. Ganun po siya ka-faithful. Magbibigay siya ng way sa atin para hindi tayo mahulog doon sa temptation na yun na pinapasok sa atin ng kaaway, mga kapatid. And dito po lastly, bago po tayo magpatuloy, dito po sa Mateo chapter 13 verse 19 na sinabi po dito, okay, ito na po. Malabo po kasi ang aking mata, hindi ko ganun makita yung verses. And sinabi po dito, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the devil, the evil one, comes and snatch away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Yun po yung sinasabi dito sa Mateo chapter 13 verse 19, mga kapatid. Doon ng ating Panginoon. Yun nga po, 'di ba? Yung kung ano pa nga po, yung for example, 'di ba, yung mga napakinggan nga daw po natin, tapos hindi naman po natin to pinalago, 'di ba? Like kukunin lang daw po 'yun or kukunin lang po sa atin, snatch. Na 'di ba, sinabi nga po doon snatch. So kukunin lang po sa atin kung hindi nga po natin, 'di ba,
talagang susundin or isasabuhay nga po kung ano po yung kalooban po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, na dito po sinasabi po dito sa verse 13, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin, sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos. Itong po, i-zoom in natin para mas malinaw. Diyos magpakailanman. Amen, mga kapatid. And yun na po, magpapatuloy na po tayo dito sa verse 14. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Sinasabi po sa atin dito ng Panginoon, mga kapatid, kung tayo po ay mapagpatawad sa ating mga kapwa, papatawarin po tayo or papatawarin din po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating mga nagawang pagkakasala. And dito po sa verse 15 na sinabi po dito, ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong Ama. Kung hindi nga daw po natin i-release yung forgiveness sa mga tao nga po na nagawa natin ng pagkakasala or mga nagawa natin ng mga pagkakamali, is hindi rin po tayo papatawarin ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, kailangan natin is forgive and release that. Kailangan po talaga natin i-reconcile on them. Na natapik rin po natin ito sa Matthew 5 na we need to reconcile. Makipag-ayos po tayo sa mga nagawa natin ng pagkakasala and forgive. Patawarin po natin sila and humingi po tayo ng pagpapatawad, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. Makikipag-reconcile po tayo sa kanila. And dito po yung sinasabi nga po dito na connected verse na wait lang po. Sinabi po dito, 'di ba? Mababasa po natin dito sa Mark 11 verse 25. Mm. 25 na ayun, nakita ko na po. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses, mga kapatid. Yun po yung inaano sa atin, na kailangan po talaga natin na magpatawad sa mga taong nakagawa po sa atin ng mga kasalanan, mga kapatid. Kasi yun nga po, 'di ba? Hindi po tayo mag-e-inherit ng kingdom or hindi po natin matatamasa yung buhay na walang hanggan kung hindi po tayo marunong magpatawad or humingi po ng pagpapatawad sa mga tao po na nagawa natin ng pagkakasala at sa mga tao pong nakagawa sa atin ng pagkakasala, mga kapatid. Kasi ito po talaga yung pinakakailangan natin ngayon, forgiveness. Kasi kung bibit-bitin natin yung unforgiveness sa ating mga puso, ano po bang mangyayari sa atin? Makukulong lamang po tayo doon. Ikukulong lang po tayo noon hanggang sa balutin na po tayo ng kasamaan, hanggang sa mabulag na po tayo, mga kapatid. Hindi na po talaga natin. Amen. It's a part of a genuine repentance. Amen. Kasi yun po talaga. It's a part of repentance, yung magpatawad tayo ng mga tao na nakagawa sa atin ng pagkakasala, mga kapatid. Kaya po talagang always forgive. Kahit ano pa yan. Forgive and forgive and forgive. Always forgive them. Na sinabi nga po, 'di ba? Doon nga po sa pag nakagawa nga po, 'di ba? Forgive them 77 times 7. Tama po ba, mga kapatid? Correct me if I'm wrong. Tama po, diba? 70 times 7. Amen. Thank you po. Thank you. So, thank you, Lord. So, ayun nga po. Unlimited. Magpatawad. Wala siyang limit, mga kapatid. Magpatawad tayo na magpatawad. Hanggat may pagkakataon, hanggat nabubuhay pa tayo. Dahil kapag yung time nga po na namatay na tayo, is wala na. Hindi na natin mababawi yun. Alam niyo po kung saan tayo dadalhin, which is eternal destruction. Alam na wala po yung
yung topic. Ate, pasulit na lang po dyan sa sa comment section kasi po nahaharangan yung Bible. Salamat. Salamat po. So, ayun po, sa mga bagong pasok, yung topic po natin is Matthew 6 po, and nasa verse 15 na po tayo. Pinapaliwanag ko lang po natin na we need to forgive, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Kaya we need to release forgiveness. Kahit ano pa yan, kahit sobrang sama pa ng ginawa sa atin yan, mga kapatid. Always release forgiveness. Always forgive all those people. Yun po yung gustong sa atin na sabihin ng ating Panginoon po dito sa atin pong nabasang bersikulo, mga kapatid, 'di ba? Grabe po ang Diyos. Kailangan binibigyan niya po talaga tayo ng mga gusto niya na ating matutunan. Na kailangan po talaga nating matutong magpatawad. Kailangan po na talaga nating matutong magpatawad sa bawat isa, kahit po sa pamilya natin yan, sa kaibigan natin yan, or sa kahit sinong tao pa yan, mga kapatid. Always forgive. Kasi yan po yung magsisimula na mas magpawala sa'yo kung ano mang bagay or kung ano mang dinadamdam mo dyan sa iyong puso or binibitbit mo sa iyong puso na bigat. Forgiveness lang yung makakasagot dyan and tanging Diyos lang din yung makakasagot niyan by forgiving someone. And sa pagpa-forgive natin is makukuha rin natin yung forgiveness na hinihingi natin sa Diyos. And yung pagpapatawad is part of love. Parte na yon ng pagmamahal na gusto sa atin ng Panginoon. Kasi di ba, forgiving is love. Pagmamahal yun. Doon mas makikita sa atin yung wangis ng Panginoon sa pagpapatawad, mga kapatid. And yun po, ipagpapatuloy na po natin siya. Dito na po tayo sa ang turo tungkol sa pag-aayuno. Pero ihabol ko lang po pala, dito po pala sa verse, yan nga sa verse 15 po, na mababasa natin sa Matthew 18 verse 35, and James 2 chapter 2 verse 13. Unahin po muna natin dito sa Matthew 18, na sinabi po dito ng Panginoon na, itong po, 35. Ayun, sinabi po dito ng Panginoon, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. So, kailangan po talaga natin patawarin yung taong mga nakagawa ng pagkakasala sa atin by our heart. Yung talagang genuine na pagpapatawad. Hindi po yung parang pinatawad mo nga, pero may galit ka pa rin, may hatred ka pa rin doon, 'di ba? It's a useless. So parang hindi mo lang po pinatawad yung tao pong nakagawa sa'yo ng pagkakasala, mga kapatid. So, yun, we need talaga to release forgiveness sa lahat-lahat po ng mga tao na nakagawa sa atin ng pagkakasala. And sinabi nga rin po dito sa James chapter 2. Wait lang po, hahanapin ko lang po siya. Dito po sa James chapter 2, verse, dito po sa verse 13, na sinabi po dito, ito po, ito, nakita ko na po. Sinabi po dito na for judgment is without mercy to who? To one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Yun po yun, mga kapatid, na kailangan po talaga natin magbigay awa, which is mercy. Ito nga po, 'di ba? Sa mga nakagawa po ng pagkakasala sa atin. Talagang forgiveness po talaga yung pinapabatid sa atin ng Panginoon ngayon. Lalong-lalo na kung meron man po dyan nakikinig ngayon na may binibit-bit po na unforgiveness sa kanilang mga puso. Ito na po yung time na sinasabi sa atin ng Panginoon na we need to release that unforgiveness sa ating mga puso. We need to forgive them. Let God na siya na mismo yung kumilos sa kanila. 'Di ba? Let God change their hearts. Let God change them. Kaya ang gusto na lang talaga sa atin ng Panginoon is to forgive.
those people na nakagawa sa atin ng pagkakasala. Yun talaga dun po sa mga nabasa nating mga verses is doon talaga mas pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, lalo nga po ngayon. Dito nga po sa ating tinatopic, forgiveness. Lalo-lalo na po sa mga tao dyan. Ngayon po na nakikinig sa ating mga kapatid, forgiveness always must. Mga kapatid. So yun na po. Magpapatuloy na po tayo. Dito po sa ang turo tungkol sa pag-aayuno. Ito na po yun. Na sinasabi na po dito ng Panginoon na ito daw po yung dapat natin gawin kapag tayo po ay nag-aayuno. Ito na po, babasahin na po natin sa verse 16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga tao, ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, mga kapatid, na if ever man po na tayo po ay magpa-fasting or mag-aayuno, ayusin po natin yung ating mga sarili. Or bagkus wag po nating tularan yung mga tao nga daw po, di ba? Na gumagawa daw po nito na talagang pinapakita pa nila na hindi sila nag-aayos, yung parang akala mo nangangayayat, ganun, 'di ba? Para lang masabi na nag-aayuno sila, 'di ba? Ganun po yung mga tao na mostly na pakitang tao lamang and sinasadya po talaga nila na hindi mag-ayos para nga po, 'di ba? Na nasabi nga po natin kanina upang yun nga daw po na magpakita lamang sa mga tao na talagang sila'y nag-aayuno. Ngunit sinabi nga po, 'di ba, dito ang kasunod, ang totoo ay natanggap na nila ang kanilang gantimpala, which is yun nga daw po sa ginagawa nilang mga pagkukunwari. Or dito nga po sa mga ginagawa nilang pakitang tao na pag-aayuno, mga kapatid. Dito nga po, 'di ba, sinasadya nga po nila na mag-ayuno ng hindi nag-aayos. Ngunit sa susunod na bersikulo na sinasabi po sa atin ng Panginoon dito ay kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili. Sinasabi nga po dito, tuloy natin sa verse 18, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita ng ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Which is, ang sinasabi po dito nga po sa mga nabasa nating bersikulo, dito po sa verse 17 and 18, na kung magpa-fasting daw po tayo, dapat po is secretly lamang. Wala po dapat nakakaalam. Tanging Diyos lamang po at tayo lamang ang nakakaalam. Kaya po sinasabi sa atin dito ng Panginoon ay maghilamos daw po tayo, ayusan natin yung ating mga sarili upang hindi nga daw po mahalata na tayo po'y nag-aayuno, mga kapatid. Bagkus doon nga po sa ginagawa nga nating pag-aayuno ng lihim, nakikita niya po ito at siya po mismo ang magbibigay ng gantimpala dito nga po sa ginagawa natin ng palihim na pag-aayuno, which is ito nga po, 'di ba, na banggit nga po natin yung sinasabi nga pong gantimpala dito is yung mga ito nga po yung eternal life, and yung talagang mas ipapaunawa niya sa'yo yung mga nasa salita niya, and dun kanya mismo mas pupuspusin ng kabanalan, mga kapatid. And yun po, mamaya po mas malalaman natin yung sinasabi nga po dito sa lahat-lahat po ng mga nabasa natin, sa mga last verses po na mababasa natin mamaya sa mga susunod pa. And yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, na mababasa po natin ito sa dito po sa dun po muna tayo sa Matthew 16. Dito po sa nabasa natin sa Matthew chapter 6, verse 16, na sinabi nga po dito sa Isaiah 58, verse 5, na wait lang po. Isaiah 58. Ang hirap pala nito. Sorry po. Isaiah 58 verse
Verse 5. Ayun. Ito na po, nakita ko na. Okay, ito po, babasahin natin. Is such the fast that I chose, a day for a person to humble himself. It is bow down his head like a reed, and to spread sackcloth and ashes under him. Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Yun po yun mga kapatid na, di ba, yun nga po yung kagustuhan niya na tayo at siya nga lang daw po dapat yung nakakaalam. Dito nga po sa ginagawa nga po nating pag-aayon, no, or pag-fasting mga kapatid, na kailangan po talaga natin ginagawa to on secretly. And dito rin po, dagdag natin sa mga nabanggit, ito nga po na mababasa natin, dito nga po sa Ruth chapter 3 verse 3, na sinabi po dito, lang po mga kapatid. Ruth. Ayun. Ruth chapter 3 verse 3. Okay. Ito ka na. Ang sinasabi po dito sa Ruth chapter 3 verse 3 mga kapatid is, wash therefore and anoint yourself and put on your sackcloth and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Yun po yun mga kapatid, di ba? Yun po talaga yung mas malinaw na kailangan po tayo at Diyos lamang po talaga ang nakakaalam. Dito nga po sa ginagawa nga po nating pagpa-fasting, napakalinaw po nun. Na yung pinaka-representation po ng pag-a-anoint po ng ating sarili, which is maligo po tayo. Ayusan po natin yung ating sarili upang hindi nga po, 'di ba, mahalata yung ginagawa nga po nating pagpapasting. And yung pagpapasting po mga kapatid, hindi po ito yung hindi ka lang kakain. Kailangan po is focus tayo sa pagbabasa po ng Panginoon. Kumbaga, pinapatay po natin yung laman, ginugutom po natin yung ating mga katawan para po mas mag-focus po tayo dito nga po sa pagbabasa ng salita nga po ng ating Panginoon upang mas magkaroon po tayo ng mas malinaw na focus. Mas i-feed po natin yung ating mga spirito, which is yung ating spiritual na, yun nga po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na spiritual. Ito nga po yung ating spiritual food, which is His Word, na mas magpapalago pa po sa atin, lalong-lalo na nga po sa pagpa-fasting, na mas maririnig po natin ng malinaw ang kanyang boses. Dito nga po sa ating gagawing mga pag-aayon ng mga kapatid. Amen. Kailangan po talaga natin mas gutumin yung ating physical and mas busugin yung spiritual natin. Kasi yun po yung kagustuhan talaga sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na hindi nga po talaga mostly nagagawa ng mga taong yun nga po, 'di ba, yung mga mostly yung mga nagsisimba nga po sa mga physical churches talaga, na hindi po talaga nila 'to ginagawa. Yung talaga pong pagfa-fasting, na yun nga po, dapat hindi sila kakain ng mga physical food and magpo-focus po talaga sila sa pagbabasa nga po ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Yun po talaga yung biblical fasting, na magpo-focus po talaga tayo sa word. Hindi lang po yung hindi tayo kakain lamang, mga kapatid. Wala naman pong nabanggit, sister. Ano lang siya, like yung sinabi nga lang dito, 'di ba? Kanina sa mga nabasa natin, sinasadya talaga nila na ayun nga, na hindi talaga mag-ayos, which is yun nga, hindi nila inaano yung sarili nila, hindi nila hinihilamusan yung sarili nila, 'di ba? Nagbigay nga yung Panginoon dito na ayusan or maghilamos daw po tayo, kapatid. 'Di ba? Nabasa natin dito. Yun yung sister, yung sa katanungan mo, Sister Maria. Ilang oras po ba? Brother, maganda siguro kung ayan, mag-i-start ka mag-fasting is
Kasi minsan kasi ginagawa ko kapag magpa-fasting is 6 to 6, ganun, 12 hours. 1 meal a day lang ako, like, nag-skip meal ako, tas kakain ako ng 6 p.m. na. Ganon siya, brother. Tas mostly more ano lang siya, word of God. Amen. Depende rin po kasi yun eh. Depende rin po rin kasi sa calling mo kung ano rin po ba yung purpose mo, bakit ka nagpa-fasting. Ganun po kasi yun. Magpa-fasting po tayo for what kind of purpose. Kung ano po ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa'yo, kung may gusto ba siyang ipagawa sa'yo. And yun, kailangan mo mag-fasting para mas reveal niya sa'yo ng maayos, mas maunawaan mo ng maayos kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, and mas marinig mo ng mas malinaw yung boses niya. Yun po yun, brother. And dito na po, and sinabi rin po pala dito sa 2 Samuel chapter 2 verse 20. Sabi po dito ni Prophet Samuel, ito po, sinabi dito, then Abner looked behind him and said, "It is you, Asahel." And he answered, "It is I." So, yun po yun, mga kapatid, yung sinabi nga po dito sa 2 Samuel chapter, ano po ba to? Chapter 12 po pala, hindi pala chapter 2. Sorry po, naduling ako dun sa sa number 1, para po siyang guhit na hindi maintindihan. Chapter 12, verse, ano po siya? Chapter 12, verse 20. Chapter 12, verse 20. Ayun, ito na po. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his clothes. And he went into the house of the Lord and worshipped. He then went to his own house. And when he asked, they set food before him, and he ate. Yun po yun, mga kapatid, di ba? Na after po nun is nag-ayos nga po, di ba, si King David. Yun nga po sa ginagawa niya nga pong pag-aayuno, 'di ba? Na inayusan niya po yung kanyang sarili, mga kapatid. Amen, Sister Maria. Inayusan niya po yung kanyang sarili, 'di ba? Doon nga po sa nabasa natin. Inayusan niya po yung kanyang sarili, and after po nun, 'di ba? After po nun is kumain na po siya. After that fasting po, mga kapatid. Yun po yung mga key verses po na binigay po sa atin upang mas malinawan po tayo sa nais pong ipabatid sa atin ng Panginoon. Dito nga po sa sinasabi nga po sa atin na pag-aayuno. Dito po sa mga nabasa nating verses, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa ang kayamanan sa langit. Ito po yung pinaka-favorite ko, mga kapatid, na mga verses po dito sa Matthew 6. Ito po yung pinaka-exciting na mababasa natin. Ito po talaga natin mas malalaman kung ano po yung kalooban po sa atin ng Panginoon. Nang po. Lagay ko lang po siya para po hindi na mahirap hanapin. Tiyusin ko lang po. Ano ba to? Okay, Romans 8 verse 6. Okay. Thank you, Lord. So, ito na po, mga kapatid. Nais ko na po yung babasahin ko mamaya. Para if ever nababasahin ko ng key verses, di na po siya mahirap hanapin. And ito na po, pagpatuloy na po natin basahin ang kayamanan sa langit. Mababasa rin po natin ito sa Lucas chapter 33 to 34. Patuloy na po tayo, mga kapatid. Verse 19.
Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto, kalawang, na nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito, may mga magnanakaw na kukuha nito. Sinasabi po sa atin dito ng Panginoon mga kapatid na wag daw po tayo maglikom ng mga kayamanan dito nga po sa mundo. Kasi nga po 'di ba meron nga daw po dito mga insekto, mga kalawang, nasisira nga daw po ng ating mga kayamanan at meron daw po mga magnanakaw na kukuha lamang ito. So ibig sabihin, it's a useless mga kapatid. Wala lang po talagang silbi. Yun po yung pinaka sinasabi dito ng Panginoon sa verse 4 na ito, dito po sa verse 19 na 'di ba? Yung mga kayamanan na nilulukom natin dito sa mundo is ganun lamang yung mangyayari. Masasayang lamang at mawawala lamang ng parang bula. Yun po yung sinasabi sa atin dito ng ating Panginoon.